You can't be successful in doing PR if you can't have a KIPA. Dito makikita if kung ano yung movement niya. So, ibig sabihin, hindi mas importante si profit calculator kaysa kay KIPA. Good day everyone. Tapos na tayo sa TA or Tactical Arbitrage right now. Next tool will be KIPA. For me, the most important tool in doing product research. You can't be successful in doing PR if you can't have a KIPA or hindi mo alam paano gamitin yung KIPA. Okay, so KIPA tool is a tool that is best known for tracking the history of every Amazon item's price and sales rank. Okay, so yun. So, it means the main role ni KIPA is to track product price, the sales history price as a basis. Ngayon, if in the long run or in long term, selling this product, still be profitable ba siya or hindi na? Or saleable ba siya or hindi na, parang gano'n. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung KIPA. So, ito yung KIPA. Ayan. Ito yung itsura ni KIPA. Meron siyang price history, product, data, earn money settings. Ayan. Ito yung itsura ni KIPA. I'm gonna turn off all the features. Isa-isahin ko yung mga kailangan natin i-highlight. Okay. Sales rank. Ito. So, sales rank or BSR, bestseller rank, ng product na to in a specific category, dito makikita if kung ano yung movement niya, kung nabebenta ba siya or wala. So, kung mas mabilis yung movement niya ng pagtaas ng sales rank, pagbaba, pagtaas ba, ibig sabihin saleable yung product. Merong nabebenta. For example, ito, from 116K, hindi siya nabenta, 127, hindi pa siya nabenta, nagbagsak siya dito from 1993, may mga ilang units na benta. So, if mas mabilis yung movement, mas mabilis nabebenta yung product. Check natin in 1 year. Yan. Dito na time. Take note na kung mas mababa yung sales rank, ibig sabihin mas saleable yung product or mas mataas yung sales volume. Pag mataas naman yung sales rank, ibig sabihin mababa yung sales volume ng product. Okay. So, from April hanggang January, mas mabilis yung sales niya. Mataas yung sales niya. Okay? Then, from January until March, nabibenta pa din siya pero compared to the last 9 months is hindi na siya ganong saleable. Next, buybox. Ito yung buybox price. So, na-discuss ko na rin kung ano yung buyback. So, dito mo nakikita, ito yung kadalasan na ginagaya na price natin. So, kung makuha mo yung buyback's average price, kung saleable siya sa buyback's average price, means may mataas yung possibility na profitable pa rin siya in a long run. Kung yung gagamitin mo na price is buyback's price at profitable pa rin siya gamit yung buy cost mo. Okay? So, ito naman yung Amazon. Pag nandyan si Amazon, kadalasan, pero nakadepende pa din yan na line. Pero kadalasan talaga, ini-skip na yan. Ina-avoid talaga agad. Pero para sa akin, if you're still able to compete the price ni Amazon, so why not? Let's say, binibenta ni Amazon ng $30, tapos yung price mo, pwede mo na maibenta ng $28. Tapos, makikita mo din sa history ng product, pag may mga FBA seller pa din na kakapag-win ng buybacks, kahit nandyan si Amazon, pwede pa din tayo mag-go dyan. Okay? So, ito yung si FBA price. Dito, nandyan si FBA price. Same na sila ng price ni Amazon. So, dito, mahirapan si FBA price. Pero dito, wala na si Amazon. Ngayon, pumapasok na sila mga FBA sellers. Sila na yung nagbebenta. Nga lang, yung sales volume is medyo bumaba dahil wala na din sa Amazon. FBA price, di ka natin gamit kasi nga more on FBA seller tayo. So, next is review count. So, sa review count, napapansin nyo, from last April to 2022, merong 663 reviews at currently, meron siyang dumoble siya in 1 year. So, ang ibig sabihin niyan, pag tumataas yung review count, ibig sabihin, merong nabibentang product. Kung may nag-iiwan ng review sa listing na yan, sa ASIN na yan, may nabibentang product. So, yung ratio niyan is 1 review is equivalent to 10 sales. Or yung iba, ginagawa lang 20, depende sa product. So, ibig sabihin, kahit isang 1 review lang yung increase niya. For example, dito, 182, tapos naging 1288, ibig sabihin, madami yung bumili niya ng time na yan. Kasi hindi lahat ng customer na bumibili sa product na to is nag-iiwan ng review. Around 10% or below 10% na talaga yung nag-iiwan. Kita ko, bumibili ako sa Shopee, Lazada, hindi ako nag-iiwan ng review. Lalo na kung nagustuhan ko yung product. Pero kadalasan yung mga nag-iiwan ng review is yun yung mga taong bumili ng product na hindi gaanong nagustuhan yung product o hindi talaga nagustuhan yung product. So, yan yung review count. So, ibig sabihin, si review count, isa dito as a basis na ng sales volume ng ASIN na to. So, kung stable lang yung review count, let's say from 666, currently 666 pa din, so walang nag-iwan ng review. Ibig sabihin, walang nabibenta product. Or meron, pero konting-konti lang. Yan. Next is new offer count. Yan. Dito sa new offer count, makikita mo yung mga sellers or number of sellers na nagbibenta during that time. Okay? Currently, merong 9 sellers. Yan. Pero, tumaas siya ng 20 sellers last February.
So, ano yung purpose niyan, sir? Yung purpose niyan is, kasi meron tayong tinatawag na price tanking. Pag tumataas yung number of sellers, bumababa yung price. Yan yung kadalasan. Kasi meron tayong tinatawag na tool na pre-pricer, kung saan ginagamit halos ng mga seller. So, babagsak yung price pag tumataas yung number of seller. So, gamit ng data na yan, ma-assess mo kung gamit yung price din na binigay during tanking, ma-assess mo kung profitable pa din yung product mo during that time in case na babagsak na naman yung price. Meron ka bang nakakuha pa din na profit? Parang ganun. Sa track product naman is, kadalasan ito yung ginagamit para sa Amazon Flip. Kasi sa Amazon Flip is, bibili ka sa listing na yan, ng product na yan. For example, itong AC na to, nandyan si Amazon. Kasi may time si Amazon, nililist yung isang product na mababa yung price. So, currently or usually, binibenta ni Amazon dito sa listing na to, around $30. Yan. So, may time na sa listing na to, bumabagsak yung price around maximum of $14 or $13. So, dito sa track product, pwede mo ilagay yung email mo, lagay mo yung desired amount na inaantay mo. Tapos once bumagsak yung price ni Amazon sa ganung presyo, magsasend ng email si Amazon sa'yo, hey Chris, the price for this season is dropped it to $14. So, yun, ma-notify ka. Doon na time ka bibili ng product. Kadalasan, paunahan yung mga seller na yan, bumili ng stocks ng unit sa listing na yan. Tapos once out of stock, doon papasok at ibibenta nila ng $30. Parang gano'n. Bibili ka sa Amazon mismo, then ibibenta mo din sa Amazon. Pero allowed ka lang bumili sa mga Amazon, sa mismong Amazon. Hindi na sa ibang third-party sellers. So, ito yung purpose ng track product. Kaya dito sa data naman, dito makita yung mga information. Yan. Madami information. Pero kadalasan tinitingnan ko lang dito is yung rating niya, review count. Actually, makikita mo din sa graph. Pero ito hindi mo makikita kung brand. Kasi importante na malaman mo if tama ba yung brand. Kasi may mga client na ayaw nila na, let's say, nilagay nila, minalinya nila yung spelling ng brand para mabenta lang yung product. So, baka madamay ka ba dyan? Or ginawang generic yung brand, na ganun. So, yun yung mga listing na dapat iniiwasan. Number of items, minsan sa picture, isa lang yung nakalagay, pero dito sa data is 3 pala. So, ito din yung tinitingnan ko. Dito, sales rank, last 30 days, 60, 90, 180. So, buybacks din, check ko rin yan, at yung drops. Next is offers. Dito makikita mo yung last sold in last 30 days and number of stock ng mga seller, ng mga competitors mo. Sa buybacks, dito mo makikita if si Amazon yung nagdo-dominate. So, right now, si Amazon is only 38% lang yung buybacks na nagigain niya, na-acquire or na-win niya. The rest is from FBA sellers. So last 90 days, si Amazon 48%. Last 190 days, 65 si Amazon. Last 365 is 50%. So, si seller na yung magde-decide kung iti-take ba niya yung risk na yan. Earn money, para sa akin, hindi ko ginagamit to. At settings, kung meron ko mga settings na hindi mo gusto makita sa graph, pwede mong i-off dyan. Okay, I think yun lang. And overall, sige pa talaga yung basis natin if ang product ba ay good or hindi. Kasi yung profitability para sa akin, kahit mataas yung profit ng product pero hindi naman nabebenta, so useless lang. So, ibig sabihin, hindi mas importante si profit calculator kaysa kay Kipa. Kasi si Kipa is nagbe-base talaga if nabebenta mo yung product. I think that's it and thank you.